Ignorantia juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga probisyon ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santamaria. Ito ang Legal Basis. Nasa linya na po for Legal Basis, Attorney Dean Mel Santamaria. Good morning, Attorney. Magandang umaga sa iyo, DJ Chacha at Ted, at sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Eto na nga, Attorney, diretso na tayo agad dito. Dito sa mga nagaganap na pagdinig ngayon, paulit-ulit nating naririnig itong right against self-incrimination. Ano nga po ba ito? Define muna natin, ano ba yung self-incrimination na yan? Pagsasangkot sa sarili, yan ang ibig sabihin yon, self-incrimination. Ayon sa ating Constitution, Section 17, Article 3 sa Bill of Rights natin, Katipunan ng mga Karapatan, walang sino man ang dapat pilitin, magtestigo o magsaksi laban sa kanyang sarili. May karapatan siyang hindi isangkot ang sarili niya sa isang krimen. At sabi ng Section 12 ng Article 3, hindi dapat tanggapin bilang ebidensya laban sa kanya ang anumang pagtatapat o pag-aamin na nakuha na lumalabag sa karapatan na iyan. Ang punto kasi niyang provision na yan, ang gobyerno siyang nag-uusig, di ba? Ang gobyerno ang nag-uusig. Malakas na at malawak na ang kapangyarihan nila. Madami na silang mga pamamaraan para malaman ang isang tao ay may sala. Kaya kung titignan mo, the whole panoply of power of government nakatuon sa isang tao. Kaya pinoprotektahan siya ng konstitusyon. At sinasabi ng konstitusyon, hindi ka mapipilit magtestigo. Maliban na lang siyempre kung nag-volunteer siya. Pero DJ Chacha, ang dalawang klase ang tao na pwedeng mag-invoke nito. Una, kung siya ay akusado na. Pangalawa, kung siya ay witness o tinatawag nating resource person pa lang. Okay. Kung ikaw ay isang akusado na, nagsisimula ang pag-iit mo ng karapatan na yan kung tatawagin ka pa lang sa witness stand. Pwede mong sabihin, hindi ako uupo dyan sa witness stand. Doon nag-uumpisa yon. Pero kung ikaw ay isang witness o resource person lamang, dapat umupo ka muna at hintayin mo yung tanong, at kung may tendency na ikaw ay pipiliting isangkot sa isang krimen, dapat igiit mo na, I am invoking my right against self-incrimination. Okay, at iyan pwedeng igiit sa civil, criminal, administrative cases, kasama na ang legislative inquiries. Pero ito ang ating rin tatandaan. Yung right against self-incrimination ay ang pagbabawal lamang na isangkot ang sarili sa pamamagitan ng salita, testimonial evidence. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay objective evidence, pwede kang legally to be compelled. Halimbawa, may mga ang litrato mo sa akusado, nakasalamin siya, pero nasa harapan mo na hindi nakasalamin. Pwede mong sabihin sa akusado, may picture ako dito, taong nakasalamin. Eto, salamin na kamukha nun. Suot mo nga. Hindi right against self-incrimination yon. Kasi objective evidence yon. O halimbawa, may kasong rape. At ang ebidensya lang yung naiwan na pantalon. Pwede mong sabihin sa akusado, suot mo nga yung pantalon na yan, tingnan natin kung kasya sa'yo. Objective evidence. Pero kung ang pagsasangkot ay sa salita lamang, iyon ang pinagbabawal ng ating konstitusyon. Kaya sa mga legislative inquiry, nakikita natin, wala naman kasing objective evidence, parati silang nagpapaamin, nagtatanong, at ang tanong hindi kailangan diretsahang tanong, basta't may tendency lang na masangkot ka, pwede mo nang igiit ang karapatan mo.
Iyan ang right against self-incrimination. At yung paggiit ng right against self-incrimination, Anli yan, Adine, kumbaga kahit paulit-ulit mo kong tanungin, yan din ang pwede kong paulit-ulit na isagot sa'yo. Oo nga. Alam mo kung ang tama ka diyan, DJ Chacha, no? Alam mo kung pinag-uusapan natin ang legislative inquiry, legally speaking, karapatan niya yon at hindi dapat bigyan ng anumang negatibong reference ang mga ganung mga pag-i-invoke ng right against self-incrimination. Pero of course, basta't nasa legislatura ka, ibang forum yan. It's the forum of public opinion yan. Kaya iba rin ang dating yan sapagkat nga yung kasabihan kung wala ka namang tinatago, bakit hindi ka magsalita. Diyan mo makikita ngayon ang mga persepsyon ng mga tao at sila rin gumagawa sila ng mga kuro-kuro sa mga ginagawa mong hindi pag-amin. So ibang-iba talaga yun sa legislative inquiry pero ang epekto nun pareho pa rin, ang karapatan ay nananatili. Ayan. Yun pong sinasabi ni Alice Go, halimbawa, dun sa Senate hearing na nakasuhan na po ako sa ganito, may naikaso na po sa akin, tapos biglang sasabihin ng isa sa mga senador o kongresista na wala namang kinalaman ito dun sa tinatanong ko sa'yo. Pwede po ba nilang gamitin yon? Valid po ba yun? Pwede yon para sa akin, pwede yon. Kasi may kaso na o kakasuhan na So ibig sabihin, maaari ang mga tanong, baka may tendency na igiit siya. Kaya ang sinasabi ng ating batas, huwag mo nang ituloy kasi baka kahit na tendency man lamang, pwede na talagang igiit yung karapatan na iyon. Kaya tama, para sa akin, tama yun. Medyo nakakainis lang pero ang gobyerno naman, nasa kanila ang buong makinarya ng gobyerno para makakuha ng iba't ibang mga ebidensya. Which, meron dyan ng NBI, nandiyan ng Philippine Statistics Authority, etc., makakakuha naman. Ayan. Di ko lang alam po din kung ito ho'y na bahagi sa inyong ginawang research po sa topic na ito. Yung contempt powers na kasi 'di ba nag-invoke ako, klaro ho naman din. Di mo na kailangan maging matalino, 'di ba, na ipapahamak ko sarili ko at may pending ng case, kaya I will invoke my right to remain silent, no? Hindi na ako sasagot. Pag di ka sumagot, kukulong ka namin dito. Gusto mo, daling ka namin sa Pasay City Jail. Oo, madalas siya gusto mo sa sinasabi. correctional. Oo. Hindi ba? Para nagiging panakot yung contempt. Yung contempt na ito. Meron ho bang hangganan din ito? Din? May hangganan talaga yan. Kung ang gusto nilang ikunin sa isang testigo ay yung sinasabi nating testimonial evidence, talagang yung right against self-incrimination, parating nakasalang yan. Pero kung sabihin nila, teka muna, mga litrato namin na dito, puro isang babaeng nakasalamin. Suot mo nga yung salamin, yon hindi yung testimonial, objective yon. Kung hindi sumunod doon, pwedeng makontempt. Pero kung yung mga pipilitin magsalita na merong tendency nga na ma-incriminate siya, pwede niya talagang paulit-ulit. At para lang sa akin, sapagkat iyan ay karapatan na ibinibigay ng ating konstitusyon, kahit sino pa siya, dapat gagalangin natin yung pag-iit niya ng karapatan. So, kung ang punto ay ko-contempt kita, mukhang mali ata yun. Opo. Meron na nga din kasi mga kaso lang sa kakapusan sa oras. Meron na po mga kasong inihain sa Supreme Court concerning nga dito po sa contempt, no, at pagpapa-detain sa mga sinasabi pong witness o sa mga pagdinig po ng legislatura na ang binabanggit po kapag pala nag-recess na yung sesyon, kumbaga nag-adjourn na, pakawalan na rin po yung nakakulong. May ganun din po ako nabasa ng desisyon tungkol nga dito na hindi pa pwedeng, sige, habang nakabreak kami dito, tapos na yung first regular session, kulong ka pa rin. Pero Tama yun. Kasi siyempre, ang pag-i-imprison rin, ang ganyan, dapat may limitasyon. It cannot be unreasonably forever yan. Dapat merong hangganan. Opo. Lahat dapat maging reasonable, in short. Opo. Pwede ho ba nating sabihin din na sa hierarchy ng rights, so karapatan ng Kongreso na mag-imbestiga in aid of legislation. Pero karapatan po ng sino mang Pilipino
Opo, na hindi magsabi ng mga bagay sa isang pagdinig na kapapahamak ko at karapatan ko na manahimik dito sa mga ginagawang pagtatanong sa akin. Between those rights, talaga ho bang mas matibay yung basic, fundamental right ng individual? Totoo yan. Kaya tayo merong katipunan ng karapatan, Bill of Rights. Sapagkat ang ating Constitution, kung titignan mo, Ted, no, lahat yan kapangyarihan ng gobyerno. Presidente pwedeng gawin ito, legislatura pwedeng gawin ito, talagang makapangyarihan sila. Tapos sa gitna ng niyang konstitusyon na yan, sa bandang gitna, nahandoon yung Bill of Rights. Sapagkat nga, sa lawak-lawak ng kapangyarihan ng gobyerno, baka talaga mang-abuso. So parang puso yung Bill of Rights. Ito, off-limits kayo dito. Parang sinasabi nun. Kung ang tinutukoy natin ay ang individual, kaya Diyan pupunta yung right against self-incrimination, against unwarranted search and seizure, diyan pumapasok yung due process of law, diyan yung admissibility of evidence. Pero siyempre may hangganan rin kagaya ng sinabi mo kasi lahat naman ng freedom ay may responsibilidad. Dapat tama lang yung pag-invoke ng mga karapatan na yun. Opo. Although nga nakakainis kasi ikaw na nanonood, pakiramdam mo, guilty na ito, pakiramdam mo nagsisinungaling, di ba? At ayaw nga sumagot. Ba't ayaw masagutin? Pero yun nga po din, kailangan natin maunawaan na kung ikaw yun nandoon, di ba? O kung dumating sa iyo pakakataon na ikaw ay pinaghihinalaan, di ba din, meron kang karapatan na, manahimik o kaya naman ikaw ay may presumption na ikay inosente until proven otherwise. Yun. Tama. At saka, Ted, pero siyempre, ang balik doon, kung public hearing, kamukha niyang legislative inquiry, in invoking that, may risk ka talaga. At dapat tanggapin mo, it comes with the territory na mga taong manonood gagawa ng kanilang mga opinion at perception. Kasi, siguro lang yung mga nagtatanong, meron na talaga silang ebidensya, nagpapakonfirm lang. Di ba? Parang gano'n, di ba? So, Opo, yun nga. Sige. Kasi napanood na natin to din kay Napoles pa lang, di ba? Dito kay Ligot pa lang. Ang dami na itong mga investigasyon, no? Nakitang-kita mo doon sa mga mga pasalubong, pabao ng mga issue ng mga general, nasa napakaraming scam na ating napanood na investigasyon, kitang-kita mo naman, no? Yung pong pagsisinungaling, pero yun nga, yun po ay basic, no, sa ating pong saligang batas, Bill of Rights. Pero yan hindi nyo pwede gamitin sa mga asawa nyo. Hindi yan pwede invoke sa inyong mga asawa. Yung manahimik na lang ako. Hindi pwede yun. Hindi kasama yun sa inyong rights. Tama, no, attorney? Tama, approved. So, kasi baka mamaya, gamitin nyo yan. Pag tinatanong kayo, bakit ka na late ng uwi? Lahat ng iyong karapatan ay nalulusaw kapag kaharap si Mrs. Yan! On point! Maigi ng klaro tayo. Baka mamaya kasi din magamit yan. Pag tinatanong kayo, bakit late kayo umuwi? Sabi ni Dean, may karapatan daw ako manahimik. Oo. Bakit? Are you on trial? Hindi tayo in aid of legislation dito. Magaling. Pero sasabihin mo, invasion of privacy yan. Talaga may mga sagot, okay. Anong ebidensya mo? Anong ebidensya mo na ng bababae ko? Sabi nung misis doon sa sa kumpare ko, anong ebidensya? Humarap ka sa salamin. Pagharap, may lipstick dito. Kagaya nga nang nasabi ko dati, Ted, DJ Chat, kagaya nang nasabi ko, ang talagang sekreto ng lasting marriage, tuwing nag-aaway ang mag-asawa, merong dalawang side, the husband side and the correct side. Yan. Aral na aral din kay Pastor Jeff, si Dean Mel. Hindi, tsaka din. Tsaka alam niyo ho, ang pinakamaganda talagang depensa rin dyan. Kapag ikay tinatalakan na ni Mrs. Remain silent. Ayun. Yun ang pinakamaganda doon. Right to remain silent. Thank you so much. Tama. Ang galing. Salamat din. Mabuhay. See you again tomorrow kung mamarapatin po ninyo. Thank you din. Maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Ang ating po namang diskusyon with Dean Mel Santa Maria. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.